Brad. Mr. Nakaharang. Paharito Kain mo lang pa. ay mahapay-hapay. Pag tinasit yung time. Tinanong mo siya doon sa sinabi niya na hindi ako kaamit sa iglesia na itinatag ni Kristo sa Jerusalem. Ano sagot niya? Ano mo yung time? Hindi raw kami. Nung tinanong mo, o hindi kami, kayo ba? Ano sagot? Yung daw iglesia ni Kristo, ano? Tinanong mo siya, yung daw iglesia ni Kristo niya. Now, adverb. Pumunta doon sa mga kapitbahay niya, sa likod. Tutulog. Isinagot nung narinig ko man yung one. Yung sabi nung isa, common na. Sinundan nyo ng tanong, yung bang common na, hindi na. Pagsagot kami niya, proper. Inisip ko, alam lang nito ay tao. Pero yung now, hindi alam. Tinanong mo anong libro, anong gramatik, anong grammar mo ang nagsabi. Sino din siya nagturo na yung common now na hindi na? Kawawa. Bakit ko nasabi kawawa? Hindi na marunong sa Biblia, hindi pa marunong sa gramatika. Katibayan, wala nga binasa sa Biblia. Tapos pabago-bago lang sinasabi, meron kami mga kaibigan dito maanim sa Adventista. Hindi pa namin kayo kalaban, kaaway. Pero pag dito kayo sasama sa ganitong proper now, pagkatapos common now, proper now. Ha? Mapagbago. Ito sabi sa 24:21 ng aklat ng Pamikaan. Ito bigay ng Diyos. Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari. At huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. Kaya nakikita mo na mamaya, maraming mga Adventista narinig ko ngayon, nakatigyan sa Iglesia ni Cristo. Kaya susundin nila ito. Kasi masunurin sila sa kautusan, yan ang sinasabi nila. Ang utos, huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. Doon lang sa common now, nag-proper now, nagbabago. Di ba mo na doktrina? Lalo na arang. Ngayon, sabi niya, may iglesia na sa Jerusalem. Ang Jerusalem na sa Judea. Anong pangalan mo? At ito tanong namin sa kanya kung dito ba siya kaamin? Galatia 1:22. Ito po ang ating mababasa sa isang sakit po ng Biblia. Sabi dito, hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesia ni Kristo sa Judea. Napansin niyo? Ngayon, sabi niya, hindi raw ako kaanib doon. Tanong ko, ikaw kaanib ka ba? Alam mo sa ko, balik ko doon. Ikot-ikot. Sabi ko, baka ako'y pinanganak sa LC itong hindi naman personal yan. Baka ipinaglihi sa LC. Ayaw ko pinagin. Pag naibig siguro, nag-iisip na mabuti, nag-iisip na malalim na siguro nag-iisip siya, bakit pa ako napunta rin? At
kasama niya sa likod, nakalata. Pero si Mr. Pari ito, parang hindi nakalata. Sabagay may pagkakataon ba, Brother Jaime, na magbago? Para makarating tayo sa tunay na iglesia. Balikan natin. Sundan na natin yung kanilang sinasabing iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ang inuulit-ulit nila, napansin nyo kanila mga kababayan, wala silang sinagot. Kahit isang talata doon sa aking mga binasa. The Lord added to the church daily such as should be saved. Binanggit kong master plan of salvation ng iglesia. Wala silang sinagot doon kahit isa. Kasi napakahirap sagutin yun. Nasa Biblia hindi kayang tipagin yung katotohanan na kasulat sa Biblia. Kaya nagtatanda hilo-hilo sa pagsagot. Ngayon, ang itinatanong niya, yung iglesia sa Pilipinas, pagbigyan na po natin. Pagbigyan na po namin, bagamat hindi yun ang paksa. Kapansin ko pala kanina, nagpunta doon sa si Kristo Diyos. Bakit hindi yun ang pinili ko? Tayo nag-usap noong nag-pre-debate conference tayo nag-usap. Ang gusto mo ba ng pag-usapan tungkol sa likas na kalagayan ni Kristo kung taong Diyos pa? Sana yun ang inihain mo na paksa. Ikaw na, Mr. Heidler, naghahin ng dalawang paksa yan. Tapos pupunta na yun, paulit-ulit doon sa... Kung tatanggapin mo lang na hindi mo na kaya, pwede tayo pumunta doon sa Christology. Gabeno, puntahan ko yung sinasabi niya tungkol sa iglesia sa Pilipinas. Ito po yung aming paninindigan, mga aming mga kababayan. Sa 2:47 ng gawa, binasa namin kanina, the Lord added to the church daily such as should be saved. Idinaragdag sa iglesia yung dapat maligtas. Pero sino ito? Sino itong mga dapat dagdag sa iglesia doon? At yung tatawagin sa darating, 2:47 ko yun. Ibababa ko lang sa 2:39. Sapagkat sa inyo ang pangako. Sino ang sa inyong tinutukoy dito? 36. Makatalastasin ka ng buong angkan ni Israel. Ang kausap dito ni Apostol Pedro, ang buong angkan ng Israel. Pag sinabi pong angkan, naroon na yung mga magulang at yung mga anak. Ano po sabi ni Apostol Pedro? Sa inyo, buong angkan ng Israel, sa inyo ang pangako. At kanino pa? At sa inyong mga anak. Yun ang pangalawa. Sino mga anak? Ito po, babasahin ko muna. Hindi po ito mga anak sa laman. Kundi ito ay gaya ng mababasa sa 1 Corinto 4, talatang 15, ito pahayag ni Apostol Pablo. Sapagkat bagamat magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala na kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kausap sinabi sa inyo, mga anak, yan po yung mga hintil na naging kaanib sa iglesia, kaya na may iglesia ni Kristo sa mga hintil. Roma 16:4-16. Tandaan natin, yung pagtatayo ng iglesia, yung iglesia, Efeso 2:20-22, itinulan po sa templo. Ang templo sa Jerusalem na itinayo ni Solomon, 2:4 at 5. Akin mo nang basahin para maliwanag po sa ating lahat yung paninindigan ng iglesia ni Kristo. Ang sabi niya sa ikalawang Kronika 2:4-5, ganito ang ating mababasa. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila, sapagkat dakila ang aming Diyos kaysa lahat ng mga Diyos. Sabi ni Solomon, ang bahay, yung templo na aking itinatayo, dakila, sapagkat dakila ang aming Diyos. Tandaan ninyo,
Yung templo, sabi ni Solomon, itinayo niya. Pero siya pa mismo. Siya ba? Siya ba ang naglagaling kumbaga sa ating panahon? Siya ba nag-bulldozer doon? Kumbaga sa ating panahon? Meron siyang kasangkapan na kung tawagin mga tagapagtayo sa unang hari 5:18. Ito po ang ating mababasa. Unang hari 5, talatang 18. At tinapos ng mga tagapagtayo ni Solomon at ng mga tagapagtayo ni Hiram. Nung itinayo na yung templo, sabi ni Solomon, yung bahay, yung templo, itinatayo niya. Pero meron siyang mga ginamit na kasangkapan. Mga natawag, mga tagapagtayo rin. Tagapagtayo ni Solomon, sabi ko sa ating pinasa, ang tinutukoy na bahay dito, sa magandang balita, yung templo. Ayun, balikan natin yung Gawa 2:29. Ang Iglesia ni Cristo, ang aming paninindigan, ang buong Iglesia ni Cristo na, at sabi ng Biblia, naroon ang mga maniligtas, binubuo ng 3 bahagi. Ang sabi sa 2:39, sa inyo ang pangako, mga Israelita, kasi yung mga Israelita, mga Hudyo, tulad ng mga apostol, sila ang mga unang converts, mga unang kaanim sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga, binasa ko kanina, may Iglesia ni Cristo sa Judea. Ang mga kaanim doon, mga Hudyo, mga Israelita. Pero meron pa sabi si Apostol Pedro, at sa inyong mga anak. Sinong mga anak? Yun ang sinulatan. At naging kaanim sa Iglesia, sa dako ng mga Hintil. Nagsabi ni Apostol Pablo, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang tanong, si Apostol, sino ang kasangkapan sa pagtatatag ng mga lugar na yun doon sa dako ng Europa, sa dako ng mga Hintil? Si Apostol Pablo at yung iba pang mga kasama niyang mga ministro. Hindi tinawag na Iglesia ni Pablo. Binasa na namin kanina sa Roma 16:16. Iglesia ni Cristo. Iyan saan Iglesia ni Cristo. At alam naman namin, meron din silang pananindigan tungkol sa apostasy. Taunang Timoteo 4:1-3, ang Iglesia ni Cristo natalikod sa pananampalataya. Pero may pinagpakulan na ikatlong bahagi. Balikan mo yung Gawa 2:29. Sapagkat sa inyo ang pangako, yan po ang mga Hudyo na Iglesia ni Cristo. Sa inyong mga anak, mga Hintil na naging kaanim sa Iglesia. Ano pa? At ang sa lahat ng nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Napansin nyo, may tatawagin ang Panginoon. Tatawagin ng Panginoon. Taga saan po sila? Nasa malayo. Kaya gusto ko rin ng aking kaibigan, yung kailangan may babaraw si Kristo. Kung bababa si Kristo, may dito, hindi maghuhukom na. Paano ito tatawagin ng mga anak na Diyos? Hindi po ba? Meron pa tatawagin Maging God siyang po tatawagin. Magmumula sa malayo. Saan po yung malayo? Sinasabi niya sa 2:39. Ang sabi roon, 2:39. Ang sabi rito, my Jewish brothers, listen to these words. Jesus from Nazareth was a very special man. God clearly showed to you. God proved this by powerful and amazing things He did through us. Sa 39. Sa road translation. Pag
binasa niyo ang New Translation, ano nakalagay doon? Malayong mga dako, malayong mga panahon, distant times and distant places. Alin po yung sinasabi dito distant? Yan ang malayo, malayong silangan. Ito po katibayan, 43:5, aklat po ng Isaias. Ito po yung kailangan, tandaan natin, hindi po kailangan na ang Diyos, ang bababaw, ang ating Panginoon sa Kristo ay ang bumaba. Sapagkat sa Lucas 10:16, ang sabi niya, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Meron siyang mga isinusundo na sa pamamagitan nila'y mapapakinggan ang mga salita ng Diyos. Ang tanong natin, saan magmumula yung sinasabing mga anak ng Diyos na tatawagin mula sa malayo? 43:5 ng Isaias. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pipili. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae mula sa wakas na lupa. Binasa natin yan sa English version, Heads of the Earth. Ang sabi rito, may mga anak ang Diyos na lalaki at babae magmumula sa malayo. Ang binasa sa TEP, distant. Distant is. Ang isa rin ito sa The Moffatt Translation, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Anong nakalagay? From the far east. Ano sa Pilipino yan? Far east? Malayong silangan. Tapos, pagkakaroon ng gathering, titipunin sa malayong kanluran. Ang tanong po natin, aling bansa po kaya ang pinatuparan? At mamaya patutunayan po, Iglesia ni Cristo ito. Atin mo na pupunahin, atin ang pinatutunayan ng mga historiador na Far East. Halos nasa gitnang panggeografya ng malayong silangan. Itong libro Asia and the Philippines. It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines. Ano po yung sinasabi rito? Na halos nasa gitnang panggeografya ng malayong silangan. Anong bansa? Pilipinas. Hindi po United States of America. Naalala ko, mamaya sa ikalawang tema. Sapagkat binanggit mo, Mr. Barrito, yung pangalan Pilipinas, mamaya, kakanapin ko sa iyo, yung United States of America, mamaya, sa pagtayo mo sa ikalawang tema. Maghanda ka, at iyak mo na kapamabasa yan sa Biblia. Ngayon, parinisita mo na. Far East, malayong silangan. Ano po, ang sabi sa tula, may mga anak ng Diyos na langit babae mula sa malayong silangan. Na ano? 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha sa aking kaluwalhatian, yung aking inaniwan, o yung aking ginawa. Ano po? Ang pangalan? Sabi po, sabi ng Diyos, bawat tinatawag sa aking pangalan. Napansin po ninyo? Iwas ng aking kaibigan si Brother Jaime sa pangalan. Ay allergy sa pangalan. Ang gusto niya katagian lang. Diba napansin nyo? Kaya pagka tinatanong ito, ano pangalan mo, Mister? Como na? 5 minutes po. 5 minutes. 5 minutes. Ano pangalan mo? Proper na. Ano pangalan mo? Matangkad ako. Ano pangalan mo? Pogi ako. Kasi puro katangian ang sinasabi.
sabi dito, tinatawag sa aking pangalan. Alin pangalan? Pangalan nilikha. Alin yung pangalan nilikha? 11 na buwan. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanglibutan. Ngunit dahil nasa sanglibutan pa sila, abang banal. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan ibinigay mo sa akin. Yung pangalan ibinigay. Ano po yung pangalan yun? Inasa ko na. 4:12 pangalan Kristo. Paano kung itawag yung pangalan Kristo? Gawa 20:28 ang nakalagay po rito. Take ye therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ. Ecclesiastes 1:29. Yan ang pinakaiiwasan nila. Iglesia ni Kristo. Kaya tingnan ninyo. May Iglesia ni Kristo tumama sa Pilipinas. Ano? Ang Pilipinas ba? Malayong silangan? May pumamong ang Iglesia ni Kristo rito sa Pilipinas. Taas ang kamay ng mga Iglesia ni Kristo. Baka ninyo narinig. Tapos, ipinipilit. Kahit hindi yun ang paksa, pumupunta doon sa si Kristo Diyos. Hindi naniniwala ang Iglesia ni Kristo na si Kristo ay Diyos. E paano namin tatanggapin yung paniniwala si Kristo Diyos? E yung sasaksihan ng mga Iglesia ni Kristo na magmumula sa Pilipinas, iisang Diyos lang. O ito 43, 5, 6, 7, yung binasa ko kanina, talatang 10. Kayo'y aking makasaksi sa amin ng Panginoon at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman. Mr. Barito, dapat mong maalaman ito. Last 2 minutes. At magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas nga ako nga na ano? Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Puntahan natin yung sinasabi ni Mr. Jaime, katagian. Ang katagian, ito na, yung mga aral, may gulang, malayong sila na. Makararating sa Far West, yan yung states of Hawaii at iba pa, nakarating English. Last 1 minute. At isang Diyos ang aming kinikilala. Sino ang Diyos natin, mga kapatid?